Ang i-share ko sa inyo ngayon, ang title ay Four Reminders to a Worried Person. Ito'y reminder para, hindi ito para sa iyo ha, para sa katabi mo. Napaka-negative ng effect ng worries sa atin. Napaka-negative. So, doon lang gawin na itong utos ng Diyos, not to worry. One of the effects ng worry ay nakaka-epekto ito physically. Proverbs 12:25 says, worry weighs a person down. Ito'y nakaka-drain, nakakapagod. Alam mo, worry, it is designed for you not to see the goodness of God. Ang worry ay design para huwag kang magpasalamat. Ang worry ay design para hindi mo ma-enjoy ang magagandang nangyayari sa palibot mo. Kaya kapag ikay may wino-worry, pagkagising pa lang ng umaga, hindi mo na nakikita yung mga things na magaganda sa umaga. Hindi mo na napapansin ang iyong anak, na ang iyong baby, ang iyong apo ay nagpapabebe sa'yo na lumalam. Hindi mo na napapansin kasi worried ka eh. Hindi mo na napapansin ang sarap ng luto noong almusal. Hindi kasi nag-aalala ka eh. Worry is designed para alsin mo ang iyong focus sa magagandang bagay. Kaya basta kayo nagwo-worry, ito ang mangyayari. Hindi ka magpapasalamat sa Diyos. Inalis na agad ni Lord ang iyong kakayanang magpasalamat kay Lord. Ang worry, itong ginagawa niya, hindi ka makatulog sa gabi. Alam mo yung matitindi, yung medyo matagal-tagal na pag-worry, hindi matunawan. Walang kinain yun. Paano yun? So nagkaka-ulcer. At pag mabigat pa, nagkaka-palpitation. At ang iba, pag talagang hindi na kaya, nagiging dependent na sa drugs. Isa pang negative effect ng worry, hindi namumunga ang salita sa mga worried. Ang salita ng Diyos hindi nagkaka-epekto. Look ha, Mark 4:19, it says, they hear the word, but the worries of this life choke the word, and it becomes unfruitful. Tingnan niyo ha, basta kayo nagwo-worry, yung salitang naririnig mo, hindi bubunga sa'yo. At alam mo, ang worry transferable. May ipapamana ka, worry pa eh. Itong aking anak, Riz, ilang ka ng taon, Riz? 7? Sabi sa akin, siya dahil nagwo-worry. Apo, kabata mo pa eh. So may nakapag-transfer dito ng worry. Sabi ko, ano nga iniisip mo? Eh yung aking school, baka hindi ako tanggapin. Ha? Ay, inaalala ng mga college eh. Hindi yan pang elementary. Hindi yan pang transferable. Kaya mga parents ha, o kung sino man, kayo ngay huwag mag-worry kapag may bata kayong kasama ha. At kung ano-anong inyong tinatransfer sa inyong mga apo, sa inyong anak. Are you there? Ito ngayon, yung mga nag-worry, nagkakaroon niya ng complaining spirit. Kapag nag-worry, mamaya magrereklamo ka na. Parang ganito. Bakit hindi natapos ang lead wall? Bakit hindi magpapalabas ngayon? Dahil nagwo-worry, kasi sa totoo 2 linggo na akong nag-aalala eh.
Tapos mag-iimig po sa akin, kailangan po sa worship team, mga bago po ang kanta. Parang ako hindi nag-iisip. Parang sila lang. Okay, okay. At dahil ikaw ay nagwo-worry na hindi matatapos, syempre, lahat namang makakausap ko, kaya nilang tapusin eh. Dahil nagwo-worry, ang susunod, magko-complain. Kasi naman ito eh. Kasi gawa nito eh. Look, ang worry ay naglalabas ng complaining spirit. Kaya talaga sabi ko, kaya pala katindi ng pagbabawal ng Diyos sa pag-alaala. Huwag kayong mag-worry kasi ang dami lumalabas dito. Mamaya reklamador ka na. We are supposed to enter His courts with praise and thanksgiving in your heart, not with complaints. And then, meron pa akong iniisip kasi meron akong pinapaasikasong hindi magawa-gawa. Something sa ano. Ang tagal na eh. Something about, mga title ng lupang hindi malaman kung nangyayari na. And then, hindi mo makausap, nasaan ga ito? So, pagkagising ko, yun ang iniisip ko. Alam mo naging resulta? Ang naging resulta? Ito. Hindi ako makapag-pray. At dapat mo pang ilaban yung time ng pag-pray kapag ikay nagwo-worry. Look what worry is doing. Kukuhanin niya ng energy mo, ang time mo. Gagawin niya ang lahat para mawala ka lamang sa focus kay God. At dapat mo pang ilaban. Kaya ano kayo papunta dito? Ako'y nakantay. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Alam mo yung kantang yun yung malimit kong marinig. May nagsabi nga, parang yung lagi ang alam ng worship team, nakakanta yung, this is the day that the Lord... Alam mo, kapag kailangan mo yung kanta, kakantahin mo talagang ilalaban mo this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Bakit? Kasi you have to decide that you have to rejoice in this day. And you cannot do that if you are worrying. Kaya tayo ngayon ay nagdideklara ng gera laban sa bansang worry. We are declaring war against worry. Church ang kalaban ay worry. Sobra yang makadrain ng light, sobra yang makakuha ng joy, at sobrang sumira ng araw, at hindi ka makapokus kay Lord. Are you there? We are supposed to enter His courts with praise and thanksgiving in your heart, not with complaints. Pagpapasok ka sa presensya ng Diyos, dapat ang dala mo pagpupuri at pagpapasalamat. Alam mo, hindi ako nag-aalala sa mga batang natakbo na meron dong wire. Hindi ako nag-aalala. Pero, if you are entering His presence with complaints, anong presence ang pinapasok mo? Dahil ang pagpasok sa presensya ng Diyos ay with praise and thanksgiving. That's why we worship first because we want to enter His presence. Now, if you are entering a presence with complaints, it is not God's presence. If worship and praise is to God, complaining is to the devil. Kaya pag sinimulan mo ang araw mo ng complain, you are entering the presence of the enemy. Wow! Kapag sinimulan mo sa complain, worry, you're entering the presence of the enemy. The Lord inhabits the praise of His people. We know that. Ngayon, sino ang nag-i-inhabit o sino ang nagde-dwell sa worry ng kanyang people? Hindi si Lord. Worry is the enemy's trick para mag-complain ka. He wants you to magnify your situation para hindi mo makita na yung iyong iniisip ay lampasan na. Samat ng araw ko, hindi mo ka naisip na salamat at may araw ka. At least may araw ka. Ano yung sabihin?
At yung iba, hindi na nakakita ng araw. Dito po, sa pangyayaring ito, distracted na sa devotion niya kay Jesus si Martha. Martha and Mary, yung magkapatid. Nagpunta si Jesus doon. Yung si Mary, nasa paanan ni Jesus, nakikinig sa kanyang word, sa kanyang sharing. Si Martha, stress na stress sa pag-intindi sa mga bisita. At nag-complain na si Martha kay Jesus. Itong sabi ni Martha, Lucas 10:40. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Kaya naman, pinaalalahanan siya ni Jesus. Verse 41 and 42. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed. Or indeed, only one. And Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Si Martha worried. Nagko-complain na siya kay Jesus. Hindi ho ba niya sasabihan ng kapatid ko na ako ay tulungan? Ang sabi ni Jesus, Martha, Martha, isa lang ang kailangan. And Mary has chosen the best thing. At ano yon? To be with God, to commune with the Lord. At ito po ang ating nakikita dito. You are either worrying and complaining, or you are worshiping, or you are praying to God. Pili. Because you cannot do the same thing. You cannot worry, then pray. Di ka pwedeng balisang-balisa at ikaw ay nakikipagniig sa banal na espiritu. Hindi pwede. So choose. Because Mary chose the better part. Now, kaya ang mga taong bisyo na mag-worry ay malimit ay bisyo na rin ang magreklamo. Now, talking about this, pinakita ko lang sa inyo yung mga negative effects ng worry. Ito naman ang mga dapat nating malaman kapag natutokso na tayong mag-worry. Number 1, God is with you. John 14:18. I will not leave you as orphans, I will come to you. Ang worry ay pagpo-focus sa anumang kinatatakutan sa halip na magtiwala sa Diyos. Kaya pag nagwo-worry, kumikilos tayo na parang orphan or ulila. Ang iniisip mo ay it's up to you to take care of your problems. No. You are a child of God. You have a father. Let God be a father to you. At kapag yan ay na-reveal sa iyo, mapuputo lang pag-worry mo kasi meron kang ama sa langit. Hindi ka orphan. Ano bang nakaka-stress sa iyo? Anong nakaka-stress sa iyo masyado? Ano bang sitwasyong nananakot sa iyo? Ito yon. Hindi papayag ang Diyos na harapin mo itong mag-isa. Iba't iba naman ang worry, iba't iba ang pag-aalaala. Hanggat nasa mundong ito, magde-decide ka kung kayo mag-worry. Merong akong nakausap either living somewhere, ay meron kang nagtatangkang magnakaw ng kanilang kuryente, yung cable, kakainaman na yung mga yan. Ay iyan naman pag nakuha, ibebenta ng pagkamura-mura, pagkakamahal ng bilit yan. Ay medyo nahuli at nagtahulan ng aso. Anong ginawa? Ay di nakabantay na lagi yung nagkukwento sa akin at baka bumalik. Abay bumalik nga. Nag-try uli. Hindi naman nakuha. Ay sabi ko ay anong gagawin mo? Babantayan ko uli mamayang gabi. Sabi ko pwede ka tayo ang buhay. Magbabantay na lang tayo na magbabantay. Ito lang sasabihin ko you have a father. You have a father. Hindi ka nag-iisa. Hindi papayag ang iyong ama na haharapin mo kung anumang hinaharap mo na mag-isa ka lang. Humanda ang kalaban dahil ang kasama natin ay hindi lamang Diyos,
kundi Diyos Ama natin. At ang nature ng Ama ay alagaan at ipagtanggol ang anak. Kaya hindi dapat matakot, meron kang Ama. Hindi ka orphan. Are you there? God is with you. Next, God is in you. Kanina kasama, ngayon nasa iyo. Hindi basta pala kasama, kundi sobrang lapit ng pagsama. Kasi si Jesus nasa atin. Let me read it to you. John 14:20. On that day you will know that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Jesus is speaking. Sa araw na yon, malalaman ninyong ako'y nasa Ama, at kayo nasa akin, at ako nasa inyo. Wow. Alam mo, para maunawaan mo ito, isipin mo yung bahay, ano? Ikaw ay nasa bahay. Dito sinasabi ni Jesus, ang bahay mo ay ako. Ikaw ay nasa akin. You are home in Christ. Yan ha. Una, ngayon ang Holy Spirit, the third person in the Trinity. Ang sabi naman ng Holy Spirit, we are sealed with the Holy Spirit. Sinelyuhan tayo. Kaya kung may gagawin ng kaaway laban sa iyo, ang haharapin niya ay ang three persons in one God. Si Father God, na hindi ka iiwang mag-isa, si Kristo, na naninirahan sa iyo, at ang Holy Spirit, na nasa iyo bilang selyo ng pag-aari niya. Yon ang haharapin niya. So bakit ka mag-aalala? 2 Corinthians 1:21-22. Now it is God who makes us stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us. Lahat na tumanggap sa Panginoong Jesus, nanampalataya kay Jesus, tinanggap mo ang banal na Espiritu. At anong ibig sabihin noon? Ikaw ay may selyo ng pag-aari niya. Alam mo ba yung selyo? Nung una kasi, basta nag-seal ang hari, it's a seal. No one can break that. Yan ay seal na sinasabing, this is mine. Ito'y akin. May selyo ako dito. Kaya yan pag nilagay yan sa sulat, walang pwedeng magbukas niyan. Kung saan lang doon. Bakit may selyo May pag-aari ang hari dyan. Now, yung Holy Spirit na nilagay sa iyo, selyo. Selyo ng pag-aari ng Diyos. Ika'y pag-aari ng Panginoon. Ang Holy Spirit ang nagsisil niyan, ang naggagarantiya pag-aari ka niya. Now, ay anong ibig pong sabihin nito? And put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Oh, ito yon. Ang Holy Spirit ang paunang bayad. Naggagarantiya na yung mga pangako ng Diyos ay mangyayari sa iyo. Titingnan mo sa mga bilihan. Ay, bibiling ko ring lupa, pero ayusin muna ninyong Ay, sige, ayusin namin. Ano naman ang garantiya ang bibilhin mo nga yan? Bakit? Baka ako hintay ng hintay, tapos di mo naman bibilhin. Sandali ha. Ang down payment. Garantiya na ibibilhin ko. Dahil kung hindi ko yan mabibili, iyo na yan. Deposit na yan. Garantiya. Ay, okay. Seryoso ka nga. Ang Holy Spirit, ang garantiya ng Diyos na yung mga pangako niya ay gagawin niya. Did you hear it? Kaya kung ikay nag-aalala, at ano bang inaalala mo? Wala nga yung kontrata, mahina ang negosyo. Anong inaalala mo? Ang kalusugan mo? Anong inaalala mo? Grades mo? Huwag kang mag-alala. Ano mang inaalala mo, eto yon, may pangako ang Diyos sa iyo that you will be the head and not the tail, above and not beneath. At may pangako ang Diyos sa iyo na lagi kanyang sasamahan. Alam mo ba, there are two ways kung paano natin hinaharap ang mga pagsubok o kung paano tayo tutulungan ng Diyos. Two ways. Yung una, isosolve niya ang problem. Yehey! Ang pangalawa, sasamahan ka niya sa problema. Bakit? Bibigyan ka niya ng biyaya na harapin anuman ang pagsubok.
Mas gusto ko ho yung masolve ang problem. Eto yon. Yung mga sinamahan ng Diyos, mas nakikilala ang Diyos ng mas matindi. Ay, yung nasolve agad ang problem, ayun, ginawa na. Ang pagkakilala niya lang kay God ay genie. Ang pagkakilala lang niya kay God is yung tagapagbigay ng pangangailangan niya. Hindi na lumalim ang relasyon. Pero doon sa mga may dinadaan ng pagsubok at nararamdaman, praise God, at nararamdaman ng pagsama ng Diyos, iba ang tibay niyan. Iba ang tibay niya sa mga pagsubok. Hindi mo na nahalataan na may pinagdaanan. Are you there? Second Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Ano mang dani, ang pangako ng Diyos, lagi silang yes kay Kristo. Kung marireveal lang sa atin ito, yung talagang buhay na buhay, at ating pangahawakan, may pangakong natanggap, and then maririnig mo, lahat yan ni oo kay Kristo Lahat yan ni oo. Bakit? Ay yung Holy Spirit binigay parang garantiyang mangyayari yan That will only be revealed to us. Worry will have no room in our lives. Are you there? Yes, may dinadaanan ka. Kung ano man yan. Pero I'm telling you, it's either hinayaan niya ng Diyos o planado yan ng Diyos. Mamaya pupunta ko doon. Now, sabi ko sa inyo kanina, kasama mo ang Diyos. And then, padalwa, ang Diyos nasa iyo. Tunay naman, ang tindi mag-alis ng worry dito, Patatlo, God is for you. Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Okay, God is with you. Dahil ang Diyos ay kakampi mo, ang Diyos ay mabuti. Therefore, ang pangako niya, surely goodness and mercy shall follow you because I am for you. My nature is working in you. My goodness is operating in you. Kapag ang shepherd, nung una hindi masyado dito kasi kaya hindi natin masyadong makita yung picture. Yung shepherd, yung pastol, may pinapastol yung sheep. Sa likod ng mga tupa, may guard dogs, may mga aso. Trained sila. Ano ang training sa kanila? Sila ang taga-herd o taga-ipo ng mga tupa. They will, pagka may tupang naglalakad sa palayo, pupunta dito si aso, aw, 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 aw. Lalapit si tupa sa herd, hindi siya mawawala. Pag may pupunta dito, tatakbo yung isang aso, aw. Napag-alaman ko, sa Amerika, iba ang tunog ng tahol ng aso. Earth, 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 earth. Dito sa atin, aw, aw, aw. Okay? So, earth, earth, earth. Heto yon. Yung mga asong yon, sunod ng sunod yon. Now, yung mga guard dogs in our lives are God's goodness and mercy. Always following us. Making sure we are protected and in the right path. Goodness and mercy shall follow you. Eto pa, all the days of my life. Lahat ng araw, kahit ramdam mo, yung goodness ay wala. Ramdam mo yung mercy, wala. It is there. Because it is following you all the days. Including the not so good days. Ako minsan natatawa sa tao. Minsan nagtatampo sila sa Diyos. Dahil sa nangyari o sa hindi nangyari sa Kanya. Gayong, we don't deserve anything good that we have received. Ano ho? Bakit naman hindi natin deserve? Because we are sinners. And what we deserve is punishment.
Pero sa halip na parusa ang ibigay o ipataw, ang ibinigay sa atin ay kabutihan at habag. What is goodness? It is God giving us things we don't deserve. And what is mercy? God not giving us the punishment we deserve. Yang goodness, ito'y lahat na pagpapalang tinatanggap natin. At lalong lumalalim ang kaunawaan sa goodness ni God kapag alam mong you don't deserve that good thing you are experiencing. Alam mo, ang buhay kasi simple eh. Kino-complicate lang natin. Happiness is simple. Happiness could be a hug of your baby, a hug of your spouse. Happiness could be the kulit of your apo. Happiness could be a simple meal that really nourishes you. Happiness could be a drink of cold juice or water in the heat of the day. Happiness is simple. Kaya lamang hindi mo maunawa ang happiness yon, you are looking far, far away. That if I will get that or I will experience this, I will be happy. No. You are happy now. Just acknowledge all the good things that the Lord is letting you experience. Sino na nagpasalamat kasi nakainom siya ng tubig na malamig? Oh. Magpapasalamat ka kapag nakakita ka ng pasyente sa ospital na pinapainom sa straw. Magpapasalamat ka. Sino na nagpasalamat at siya ay kumain ng sardinas, ng sinangag, may itlog, o kaya naman dito, nagpasalamat talaga ng matindi kasi may talong siya, at saka meron siyang sinawsawang bagoong. Talagang pasalamat mo'y halos ikaw ay lumuhod na. Alam mo, hindi ka magpapasalamat kasi you don't know what happiness is. Happiness is simple. At ma-appreciate mo lang ang happiness kapag nakita mo yung taong pinapakain sa pamamagitan ng tube. At ang pagkain ay napasok sa katawan. Then you will thank God and appreciate God. Happiness is simple. Kaya hindi ka masaya, ang akala mo'y sasaya ka, if you will never be happy kapag lagi na ang happiness mo is something far away. No, happiness is here. Happiness is what you're doing if you will only recognize those things are good things. Good things coming from God. And you are receiving the goodness of God. Goodness and mercy shall follow you wherever you go. At lalong lumalalim ang kaunawaan mo sa goodness ni God kapag alam mong you don't deserve that good thing you're experiencing. You don't deserve that. Akala natin kung sino tayo eh. Akala mo, kaya minsan lakas-lakas ng loob natin magtampo kay Lord. Akala natin kung sino tayo. Kinahabagan ka lang. Kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus, kinahabagan ka. Hindi yan may nakita si Lord sa iyong kung ano baga. Walang nakita si Lord sa iyong kakaibang katangian para ikay mapili. Kinahabagan ka. At pag yung nalaman mo, lahat na nangyayari sa iyo ay goodness following you. Salamat, Panginoon. Now, God that is with you, and God that is in you, and God that is for you. Ba't ka pa mag-worry? Ay dagdagan pa natin.
The God that is with you, kasama mo, ang Diyos na nasa iyo, at ang Diyos na kakampi mo, ay nakaupo sa trono. Number 4, God is seated on the throne. Baka hindi po nyo alam, sa langit po may trono, at may nakaupo po doon. Psalms 47 verse 8, God reigns over the nations. God is seated on His holy throne. God reigns. Naghahari ang Diyos sa lahat ng bansa. Kailangang malaman natin ang pagkakaiba ng, bago ako magpatuloy ha, ang pagkakaiba ng concern at ng worry. Huwag malilito sa pagiging masigasig sa responsibilidad. Hindi yun worry. Yun ay concern na legit. At yun ay hindi pagiging balisa. Yung ikaw ay nagpaplano para sa kinabukasan, ay hindi pagwo-worry. Walang masamang magplano upang maiwasan yung mga napupursi mong problema. That is wisdom. At kahit naman tayo nagpaplano, sinasabi naman nating Lord willing. Ibig sabihin, ano man naman ang iplano ko, kung anong kalooban ng Diyos. Ang mali ay ito, kapag tayo'y balisang-balisa sa maaaring mangyari sa future, na para bang hindi magpo-provide si Lord o wala si Lord sa picture, yun ang mali. Yung ikaw, being responsible, it's a good thing. Ang pagkakaiba niyan sa worry, ay ikaw ay nag-iisip na para sa iyong future na para bang hiwala si Lord doon, na para bagang wala si Lord sa picture, na para bagang ikaw ang gagawa lahat. That, my friend, is worry or going to worry. So anong pagkakaiba? Ang normal na concern ay may kasamang pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Nauunawaan niya na ang Diyos ay nakaupo sa trono, anumang dinaraanan niya. Tinanin niyo ha, ano ga kung ang Diyos ay kasama natin? Ang Diyos ay nasa atin. Ang Diyos ay kakampi sa atin. Ay kakampi natin. Ano ga kung hindi naman siyang nasusunod? Meron akong nakausap long time ago. Nag-uusap kami. Sabi ko, hindi ako napayag. Medyo naano naman ang aking pride siguro. Long time ago. Sabi ko, ano ngayon kung hindi ka napayag? Ibig ko sabihin what is your authority? What can you do? Kung hindi ka napayag. Gusto ko lang siya hindi ako napayag. Ano magagawa mo? Ito yon. Ang maganda ay ang Diyos na kasama natin, na ang Diyos na nasa atin, at ang Diyos na kakampi natin ay siyang nasusunod. Yun ang maganda. God is seated on the throne. Ang Diyos walang hari. Ang Diyos wala siyang Diyos. Wala siyang pinangingilagan. Wala siyang ibang pinupuri. 1 Timothy 6:15 says, at just the right time, Christ will be revealed from heaven by the blessed and only Almighty God, the King of all kings, the Lord of all lords. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. God is seated on the throne, high and exalted. Ito nakita ni Isaiah, 6 verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted. Wala nang mas malakas pa o mas makapangyarihan pa kaysa sa Diyos na nakaupo sa trono. Merong isang sumubok. Merong isang nag-try. Ang sabi ng sumubok na ito, Isaiah 14:12-14. How you have fallen from heaven, O day star, son of the dawn. You have been cut down to the ground, O destroyer of nations. Ito na yung sumubok. You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. May sumubok. Gustong makapareho
ng Diyos sa trono. Sabi ko, bakit kaya? Hindi sinabi si Lucifer yan eh. Ba't kaya hindi sinabi ni Lucifer na gusto kong mas mataas kay God? Ang sinabi lang niya, I will make myself like the Most High. Dahil alam ni Lucifer, wala na mas mataas sa Diyos. Ang kaya lang niyang i-visualize o abutin ng kanyang isip ay ang makapantay. Kasi alam niyang walang mas mataas. At ano pong nangyari? Ito ang naging resulta. Isaiah 14 verse 15. But you will be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Itinapon si Lucifer galing sa langit, itinapon. Kaya naman, napatapon, ay naapektuhan ang lupa. Nagsimulang manlinlang. Satan is called the father of lies. Ang kasinungalingan ang number one niyang strategy against us. At ito yan ha, kapag nagsisimula ka ng mag-worry, isipin mo, inaatake ka ng kaaway sa iyong pananampalataya. Paano labanan ng kasinungalingan ni Satan? Sa Word of God, John 17:17, sanctify them by the truth, your word is truth. Worry is the battle that can be won. Nais ni Satan paniwalain tayo na God is not in control. Nais ni Satan paniwalain tayo na God will not provide, that God will not act as our Father. This is a blatant lie. Ito'y kasinungalingan. Because God will keep His promise at sinigurado ng Diyos na nandun ang Holy Spirit bilang selyo, bilang patunay at garantiya ng mga pangako niya'y mangyayari sa atin. If we think that God is not in control, ito ang mangyayari, then we are going to control. And that is where worry will flood our heart and our mind. If you know someone who is very controlling, ano ka, pastor, yung controlling? Ito yon, ha? Listen. Kapag gusto mo na mangyari ang gusto mo, at gagawin mo ang lahat para mangyari ang gusto mo, sukdog lang gamitin mo lahat. Emotional blackmail, pananakot, para mangyari ang gusto mo. You are controlling, very controlling. Pag iniwan mo ako, mapapakamatay ako. Anong? Nakarinig kayo ng ganun? Di kaya hanggang ini buhay pa na. Alam mo ba yung mga controlling? Akala nila sila nakaupo sa trono. Listen to this ha. Parents, magulang, hindi mo kayang kontrolin ang anak mo. Listen. Pag yay kinokontrol mo pa hanggang ngayon, humanda ka sa napakatinding worry, pressure, stress na dadaanan mo. And please, stop doing that. Anak, hindi mo pwedeng kontrolin ang magulang mo. Pag di nyo ko pinapasok sa lasal, di ko na kayo mahal. Inay, ako na lang ang walang iPhone sa aming barkada. At sabi naman ng ina, asawa ko, ibenta ang kalabaw. Kailangan ng iPhone ng anak. Anak, we are living dito sa mundong kontrolan na lang ng kontrolan. Now I have a news for you. If you are controlling any person, kung sino man yan, mga empleyado mo, kung sino man tao, if you are controlling, humanda ka sa worry, humanda ka sa stress. And God will show you who is in control, who is seated on the throne, and that is not you. God is seated on the throne.
Why do you think thankfulness is part of the solution for overcoming worry? Bakit sa palagay mo kapag nagpasalamat ka, mawawala ang worry mo? Kasi yung sabi ko sa inyo dalawa lang yan Sa may mga dinadaanan na anumang problema, He will provide what you need or He will give you the grace needed to deal with the particular trial you are in. Isosolve niya o bibigyan ka ng biyaya. Pag yan ay parehong nangyari, ito ang magiging resulta, magkakaroon ka ng kapayapaan. Ang akala ng iba, kapag nasolve ang problema, doon lang ako magkakaroon ng kapayapaan. Hindi. Ang kapayapaan ay nagiging resulta kapag nalaman mong kasama mo ang Diyos ay para sa iyo, ang Diyos ay nasa iyo, ang Diyos ay nakaupo sa trono, at binibigay mo sa Kanya ang lahat mong isipin at lahat mong worry, binibigay mo sa Kanya. Hindi pa man nasosolve ang problema mo, may kapayapaan ka na. Pastor, ba't mahalaga ang kapayapaan? Bakit mahalaga ang kapayapaan? Bakit masyado? Lahat ng nangyayaring yung mga hindi magagandang bagay, kasi may taong nawala ang kapayapaan. Wala. Alam mo ba, pag Pasko, kat-kat, ang daming mga snatcher, ang daming mga ganyan. Alam mo, pag nahuli, sasabihin, gusto ko lang naman nung makapag-Noche Buena ng aking pamilya, kaya ako'y nagnakaw ng cellphone, sa ganyan. Alam mo, somehow, nawala ang kapayapaan niya, na kailangan meron silang ganon, kailangan may ganito, na walang kapayapaan. Kaya every time someone will do something wrong, ang una muna nangyari dyan, nawala ang kapayapaan. Sira ang diskarte mo pag nawala ang kapayapaan mo. Nagalit yung ama. Ikaw anak ko, sobra ka na, makakatikim ka ngayon, eto na ang aking belt. Nandiyan na si inay. Tatay, wag naman, masasaktan ng bata, wag naman. Sabi ng ama, kaya nga papaluin ko, gawa mo Lagi mo na akong sinabihan, na wala ang kapayapaan ko. Anong ibig ko sabihin? Everything na problema ang mangyayari because nawala ang kapayapaan. Kaya sabi ni Lord, keep the peace. Let the peace guide you. Kasi pag may kapayapaan ka, tama ang iyong desisyon, tama ang iyong plano, tama ang iyong diskarte. Kapag meron kayong dinidesisyonan, umalis ka muna sa sitwasyon. Go out. And then kapag ikaw ay may kapayapaan, sige, this is what we're going to do. Are you there? Hanapin mo yung peace. Kaya sa benediction natin, kahuli-hulihan, let shalom be upon you. Alam mo ba ang mga batian nila doon sa shalom? Shalom. Shalom means lacking nothing. Wala kang kailangan, meron kang peace. Shalom. Okay pa kayo? Si God ay nakaupo sa trono at walang makakaalis sa Kanya doon. Kapag ang isang kaharian ay nakikipaglaban long time ago, ang hari ay palakad-lakad, hindi siya umuupo sa trono, nag-aalala siya. Iba ang Diyos. Ano mang nangyayari sa bansa, sa lupa, ano mang nangyayari, siya'y nakaupo sa trono, mananatili sa trono. Bakit? Dahil lahat na nangyayari, hindi lamang sa alam niya, kundi siya ang may author. It's either hinayaan niya o planado niya. Hindi siya pwedeng diktahan o pigilan nino man. Ang pangako niya ang magaganap. Kaya hindi ka kailangan mag-worry kasi merong trono, nakaupo doon, ikakampi mo. Merong trono sa langit. Hanggang ngayon may trono, hindi mawawala yun. Akala mo ba talaga you are the one operating, you're the one planning, you're the one deciding, you're the one in control? Akala mo ba talaga ganon? No. Ang nangyayari sa lupa, di mo man naunawaan ay pinahintulutan o pinalano ng nakaupo sa trono. Walang nangyari sa lupa na hindi niya alam. At dahil ang nakaupo sa trono ay nagmamahal sa iyo, meron kang kapayapaan. Kaya Romans 8:28, nag-iiba ang meaning nito. And we know that God works all things together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. Believe me, ano mang nangyayari sa iyo,
yan ay gagamitin ni Lord para yan ay maging para sa kabutihan mo, sa iyo na nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ano bang ibig sabihin, Pastor, ng tinawag ayon sa Kanyang layunin? Ang layunin ng Panginoon is for His kingdom ay lumawak. Ang layunin ng Panginoon ay para ang pangalan niya ay maluwalhati. Ang layunin ng Panginoon ay upang marami makakilala sa Kanya. Those who are called according to His purpose. At itong sabi ni Lord, lahat na nangyayari sa iyo ay magkakatugma-tugma sa ikabubuti mo. Ikaw na nagmamahal sa Diyos. Ikaw ba'y nagmamahal sa Diyos? At ikaw na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ginagawa mo bang yung layunin? Then, huwag kang mag-alala. Everything will work out for good of those who love Him. Pastor, gusto ko po yung magandang mangyari sa buhay ko. Gusto ko po yung mga sitwasyong iyan ay magkaayos-ayos at magtama-tama para sa kabubuti ko at ng pamilya ko. Itong gawin mo. Love God. And do His interest. Sinusulong mo ba talaga ang Kanyang interest? Sinusulong mo ba talaga ang Kanyang agenda? O wala kang humpay sa pagsusulong ng gusto mo? You are so controlling, ang gusto mo, mangyari yung gusto mo. Why? Because you can claim that promise kasi conditional yun eh. You can claim that promise if you love Him and you are called according to His purpose. Let me continue. Kaya mag-conclude na dito. Worry ay nangyayari kapag focus sa problema. Na-anxious na, nagpapanik na, natatakot na. At may isang nangyayari dito. Nalilimutan mo ang Diyos. Kaya kapag ikaw'y nasa gitna ng pag-aalala, pag-worry, isipin mo lang, Lord, nasaan ka dito? Lord, nasaan ka sa sitwasyong ito? Bakit? Kasi hindi siya mawawala. Unawain mo, ang hingi mong biyaya, Lord, nasaan ka dito? At huwag kang mag-alala. Hinihingi mo kay Lord, sasabihin niya, Anak, I am always with you. Kita ko yan, simula at sa katapusan. Alam ko yan, I'm the author of what is happening. Huwag kang mag-alala, don't worry, sagot kita. At mababago ang focus mo pag nakita mo kung nasaan si Lord sa sitwasyong yan. Napakadami mong dinaan na ikay nag-alala. Ako ga'y makukuha dito. Ako ga'ng mapipili. Ako ga'ng ano. Alam mo, sabihin mo, Lord, nasaan ka dito? Why? Dahil ano man ang mangyari, ako'y masaya. Because let your will be done. Let your will be done. Pag kami ni Pastora Melody, meron kami pinag-uusapan na something na we want to happen, na we know, wala sa aming kamay para ito'y mangyari. Mag-uusap na lang kami, binigay ko na kay Lord. Binigay ko na kay Lord. Alam mo, ilaban mo ang kapayapaan mo. Hanggat hindi mo yan ibinibigay kay Lord, you will always worry. At kawawa ka. Pag nagwo-worry ka, I'm telling you, kawawa ka. Wala kang kapayapaan, naapektuhan ang iyong health, sisira ang iyong diskarte. Mabilis na pagbibigay, Lord, sa'yo na to. At every time, bibigyan ka ng temptation ng kaaway na mag-worry, muli mo sasabihin, naibigay ko na kay Lord. Kapag magsisimula ang kaaway ng pagtatanim sa iyo ng seed of doubt, sasabihin mo, naibigay ko na kay Lord. Why? Dahil ang pinagbigyan mo is the God na kasama mo, God na nasa iyo, God na kakampi mo, God who is seated on the throne. Siya ang nasusunod. You came here, siguro may mga inaalala ka. Ewan ko kung sino yung nagpunta dito walang inaalala, walang concern, walang talagang siya nasa point na ng pag-worry. May we know worry ka. Your Lord, your God said, Anak, huwag mong kakalimutan, may ama ka. May ama ka. Ikaw, nabigat na dyan. Di mo na lamang gagawin. Nagawa mo ng lahat. Walang nangyayari. It's time to come to your Father who is seated on the throne na siyang nasusunod.
Hindi siya aalis sa trono. Siya ang may kontrol ng lahat. Siya ang nasusunod. Come on, let's all stand up, please. Meron tayong gagawin. It's a prophetic act. Meron kang concern, meron kang inaalala, merong bagay na nasa isipan mo, nasa ano mo na, for a very long time, wala kang magawa. Out of your control. Hindi mo alam ang gagawin mo na. Meron ba ditong ganon? Meron ba? Taas ang kamay ng meron siyang inaalala. Sige, be honest. Dapat palang pinataas ko yung walang inaalala. Tao. Anong ibig sabihin? Common to man. Itong ating gagawin ha, prophetic act tayo. Ang ating Ama nakaupo sa trono. Itong sasabihan mo sa iyong kamay, babanggitin mo kung ano yung iyong wino-worry. Kasi last time mo na yan babanggitin eh. Babanggitin mo ngayon. Ilalagay mo sa iyong mga palad. Naunawaan niyo ako ha? Listen, this is very strong. Kung yan ay worry sa future mo, kung yan ay pag-aalala para sa iyong anak, kung yan ay worry sa health, kung yan ay worry sa eternal future ng iyong family, kung ano mang inaalala mo, kung yan naman ay kahit sa palagay mo, ito naman po yung maliit na bagay, pero lagi ko na lamang ito yung aking hanap buhay. Ano man ang inaalala mo, ha? Ilalagay natin sa ating mga palad. At ang sasabihin mo, ikaw na mga inaalala ko, ikaw ng aking love life o ang aking hanap buhay, nilalagay na kita sa kamay ko. Do it. Banggitin mo. Lagay mo ha. Sige. Lahat ng inaalala mo, hayaan mo mapuno yung mga palad mo. At inilalagay po namin ito sa aming mga kamay. At Lord God, sabay-sabay ngayon, ha? Ito'y ating ibibigay sa ating Ama na nakaupo sa trono. Give it to God now. Lord, inyo na po to. Ayaw na po namin ito. Ayaw ko nang isipin to. Give it to God now. Give it to God. And the Lord is saying, anak, yan ang hinihintay ko. Kinukuha ko lahat ng alalahanin mo. Kinukuha ko lahat ng cares mo. Kinukuha ko lahat ng wino-worry mo sapagkat you are not designed to carry burdens. You are not designed to carry weights. I will carry it for you. Anak, I carried the cross. I carried the cross. Yan pa ba naman ang hindi ko makakayang kuhanin at buhatin? Kinuha ko ang kaparusahan ng iyong kasalanan. Yan pa ba naman ang hindi ko kayang kunin at hindi ko gustong kunin? Now, God is getting it away from you. Lahat ng worries, lahat ng concerns, ito ay nasa Panginoon na wala na sa atin. At ngayon, may ibibigay si Lord, and raise up your hands. And God is releasing the peace that surpasseth understanding. Ang kapayapaan na lampas sa kaunawaan ay mapa sa ating lahat. Now, receive the peace. Now, in Jesus' name, Amen.
magpaalaga. Magpaalaga naman tayo kay Father God. Gustong-gusto niya tayong alagaan. Gustong-gusto ni Father God ipakita ang kanyang care as a father to us. Let go of things that worries you. And this time, magpaalaga ka kay Father God. He loves you so much. He cares for you. He is with you, in you, for you. And He is seated on the throne. He is your Father. Father God, marami pong salamat. Nandito po kami. Nais namin magpaalaga sa iyo. Nais namin magpabebe sa iyo, God. Nais namin, Lord God, maramdaman ang iyong pagiging ama. Kaya, Lord God, salamat po for taking care of all those things that we have given to you. Wala na po yun sa amin. Nasa inyo na po. Thank you sa pag-aalaga sa amin. This we pray in Jesus' name. Amen.